Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin, paano makipaglaro ang isang lalaki para malaman niya kung ikaw ba yung the one para sa kanya. Or sabihin natin na paano kanya i-test para malaman niya kung okay ka ba na maging asawa niya sa future. Ito rin kadalasan yung dahilan kung bakit may mga lalaki na sobrang close sa inyo tapos bigla na lang siyang dumidistansya. Yun ay dahil para sa kanya, hindi ikaw yung babae na hinahanap niya. Parang kayo din mga babae, di ba? May mga test din kayo na ginagawa sa mga lalaki para malaman nyo kung siya ba yung the one para sa inyo. At kung naipasa mo yung dalawa sa mga test niya, automatic yan. Sobrang matutuwa na siya sa'yo. Pero kung mas marami, mas okay, di ba? Kaya kung interesado ka, ito yung mga ginagawa ng mga lalaki. Kung tinetest ka niya dahil gusto niyang malaman kung ikaw ba yung the one para sa kanya. Number 1, gusto niyang makita yung suporta mo. Gusto ng lalaki yung babae na sinusuportahan siya. Kaya tinetest ka niya kung susuportahan mo ba siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Or susuportahan mo ba siya sa mga bagay na mahalaga para sa kanya. Kung andyan ka ba na handang mag-cheer para sa kanya, kahit na may mga ilang gusto siya na ayaw mo, goods pa rin yan para sa lalaki. Pero syempre common sense na rin yan. Kung nakikita mo naman na hindi maganda yung mga pinaggagawa niya, kung nasasaktan ka na, kung hindi ka na masaya, at kung alam mo na makasisira sa relasyon nyo yung mga ginagawa niya, nasa inyo na rin yan, diba? Kung mag-stay pa ba kayo or hindi na. Number 2, personality and manner test. May mga pagkakataon na papanoorin ka niya kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Syempre dahil ayaw natin magkaroon ng partner na bastos, walang modo at masama yung ugali sa ibang tao. Dahil magiging magulang din yan ng mga anak mo sa future. At isa siya sa magtuturo sa kanya. 'Di ba? Or ipapakilala mo siya sa mga magulang at kamag-anak mo. Kaya tinitignan niya kung pwede ka bang iharap sa kanila or hindi. O kaya ang iba pang gagawin niya, hihingi siya sa'yo ng advice kung magbibigay ba kayo ng tip sa waiter na nag-a-assist sa inyo or hindi. Para malaman niya kung mabait ka ba sa mga tao na nasa paligid mo. Isa yan sa dahilan kaya minsan, mahuhuli mo yung isang lalaki na nakatingin sa'yo tapos naka-smile habang may ginagawa ka. Naka-smile siya dahil gusto niya yung nakikita niya sa'yo. Pero kung nakasimangot or walang reaksyon, alam mo na. Number 3, loyalty test. Isi-set up ka ng lalaki sa mga kaibigan niyang pogi or sa mga kaibigan niya na magaling mambola kung bibigay ka ba sa kanila. Gaya din ng mga ginagawa nyo ng best friend mo dun sa boyfriend mo kung tinetest nyo yung loyalty niya sa'yo. May ganyan din sa lalaki. At gagawin niya yan sa kaibigan niya na hindi mo pa kilala or hindi mo pa nakikita. Susubukan niya kung loyal ka ba sa kanya or hindi. Halimbawa na lang, kunyari nasa isang lugar kayo, tapos may pupuntahan lang siya. Tapos may isang lalaki na lalapit sa'yo at kakausapin ka. Tatanungin niya kung may boyfriend ka at kukunin niya yung Facebook, Instagram, or number mo. Syempre, pogi yung lalaki or magaling dumiskarte. Dahil kung pangit or hindi alam yung mga sinasabi, matik yan. Lalayuan mo or isusumbong mo, 'di ba? Pero kung may tsura yan or bolero, may tsansa na kumagat ka sa plano nila. At hindi mo malalaman na kilala niya pala yung lalaki na yon. At kung binigay mo yung number mo, o kaya sinabi mo na may boyfriend ka pero binigay mo pa rin yung pangalan mo sa Facebook, sa Instagram, or yung number mo, matik yan, alam na. Number 4, the makeup test. May mga lalaki na hindi basta-basta dumidiskarte sa babae. Lalo na kung nakilala ka niya na puro makeup yung mukha mo. Maliban na lang kung pang one night stand lang yan. Pero kung pang matagalan yung hinahanap niya sa babae, syempre kikilatisin niyang mabuti kung ano ba talaga yung itsura ng magiging jowa or asawa niya. Dahil wag na tayong maglokohan. Mapababae man o lalaki, ang unang napapansin natin, itsura. Kaya yan, dadaanin ka ng lalaki sa makeup test. Magmamasid muna yan at hihintayin niya na makita ka ng walang makeup. At para sa lalaki yung the best na itsura ay yung bagong gising ka. Yung magulo ang buhok,
Yung parang may logo ng Nike na laway dyan sa mukha mo, pero maganda ka pa rin. Pag nakita ka na niya na walang makeup, dyan mo na siya mag-uumpisang mapansin na pa-joke-joke na sa'yo. Or, pasimpleng nagpapatawa para makausap ka niya. Pero kung hindi ka niya type, malamang hindi ka papansinin yan. Number 5, the money test. Tinitest niya kung paano ka mag-manage or kung paano ka mag-budget ng pera. Mahalaga yan para sa lalaki. Dahil pag nagkapamilya na kayo, babae kadalasan yung naghahawak ng pera at nagbabudget sa gastusin ng pamilya. Kaya minsan, ititest ka niya kung paano ka gumastos, kung ano yung mga binibili mo, or kung paano mo i-budget yung pera nyo sa date nyo. Or minsan, magpapanggap siya na naiwan niya yung wallet niya para makita niya kung willing ka bang mag-ambag sa gastos or hindi. Kaya kung tinatanong ka niya tungkol sa pera, dapat maging wais ka sa magiging sagot mo. Dahil hindi mo alam, kahit pabiro lang kung magtanong yan, wala kang kamalay-malay, tinitest ka na pala niya. Number 6, the family test. Ginagawa ng lalaki yung test na yan dahil gusto niyang makita kung paano ka mag-behave sa harap ng pamilya niya or kahit sa mga kaibigan niya. Ginagawa niya yan dahil gusto niyang makasiguro kung matatanggap mo ba yung pamilya at mga kaibigan niya or magiging komportable ka ba na maging parte ng pamilya niya. Ang tip ko dyan sa inyo, dapat maging close nyo yung nanay. Dahil pag nagawa mo yan, untouchable ka na sa pamilya niya. Promise. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi lang lalaki yung mga gumagawa niyan. Pati mga babae din. Lalo na kung may mga lalaki na dumidiskarte or umaaligid sa kanila. Or kahit jowa nyo na, diba? Tinitest nyo pa rin yan. At kung hindi rin siya pumasa sa test nyo, di maghanap din kayo ng iba, diba? Dahil sa lalaki, hindi rin niya sasabihin kung tinitest ka niya or hindi. Basta mapapansin mo na lang yan kung didistansya ba siya sa'yo or lalo siyang mapapalapit sa'yo. Pero kung pareho kayong walang pumasa sa mga test nyo, talagang hindi lang kayo para sa isa't isa. Shoutout kay Sornabel Sibil from Alcubar, Saudi Arabia. Shoutout din kay Badet Sumayod from Siargao. Kay Marivic Borja from Makati City. Kay Mariam from Dubai. Kay Leslie Dakil from Brunei. Shoutout din kay Zena Carls from Abu Dhabi. Kay Lani Agustin from Dubai. Kay Lovely Tenorio from Canada. Kay Divine Acantilado, kay Ami Palma from Hong Kong, kay Sivenians Channel from Hong Kong, kay Frozen Heart from Kuwait, kay Mariam from Oman, kay Rubsky from Hong Kong. And yun, yung mga nagpapa-shoutout sa last video natin. And maraming salamat po sa panonood, sa mga silent viewer po natin dyan, sa mga kababayan natin na mga OFW. Ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless you. And sana happy tayo lahat. Peace and love you all. Goodbye.